Panginoon na hindi po lingid sa atin yung ating mga awitin ay nagpaparamdam ng espiritu ng Kapaskuhan. Yan. Paano po ba natin susukatin o sinusukat yung espiritu ng Kapaskuhan? Dahil ba sa ating mga handa, di ba? Kung wala bang handa, ibig ba sabihin nun, wala yung espiritu ng Kapaskuhan. Di ba? Pero pag titignan ho natin ang salita ng Diyos, tapos na o naganap na maramdaman na ho natin yung espiritu ng Kapaskuhan dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hindi man po nakafocus doon sa Christmas ang ating pag-uusapan ngayong gabi, pero related po ito sapagkat nung medyo malaki na ang ating Panginoong Hesus na at dinala ng kanyang mga magulang doon sa templo, meron ho siyang na-meet na isang propeta. Babaeng propeta ho ito. Sino pong nakakaalam kung ano yung pangalan niya? Yeah, praise God. Si Prophetess Anna. Okay. Si Prophetess Anna po makikita ho natin sa Bible na napakaikli lang ho ng verse kung saan sinasabi ang kanyang buhay. Pero maliit man, short man ito, pero napakalaki ho ang makikita ho nating aral sa kanyang buhay. Maraming mga kalalakihan, kababaihan na makikita natin karakter ng Bible na makakuha tayo ng magagandang mga turo o makakuha tayo ng magandang aral sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng kanilang mga pananampalataya. Pero kay Propeta Ana, walang ibang konti lang yung nabanggit sa kanyang buhay. Pero pag-aaralan mo ito po ay napakalawak. So tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa gabing ito na kami po, O God, ay nagkatipon, Panginoon. Salamat po sa isang pribilehiyo na kami po ay inyong kinakatagpo, tinuturuan, at patuloy, O God, na niyayakap. Alam ho namin na kami man ay nakakaranas ng mga iba't ibang situation, mabibigat na situation sa aming buhay. Nananampalataya kami na mayroon Diyos na yumayakap, nagpo-provide ng aming pangangailangan. Kaya may reason kung bakit kami magagalak, may reason kung bakit kami magkaroon ng pag-asa, sapagkat ang aming Panginoong Hesus ay patuloy na pumunta dito sa daigdig upang kami po ay hanguin sa aming kadukhaan. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na gabayan nyo kami sa aming pag-aaral, sa aming pag-uusapan. Patuloy na yakapin mo po kami at maramdaman ho namin, makita ho namin ang kapangyarihan nyo sa gabing ito sa aming buhay. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan. Si Prophetess Anna po ay siya po yung babaeng propeta. Although maraming mga propetang babae na makikita natin sa Bible, pero si Propeta Anna po, makikita ho natin that she loved commune with God. Yan, gusto niya ho makipagtipan lagi sa ating Panginoon. Sapagkat ating pong babasahin dyan sa Luke chapter 2, verse 36 up to 38. Yan. Sabi ho dito, there was also a prophetess, Anna, a daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was well along in years, having lived with her husband 7 years after her marriage, 37, and was a widow for 84 years. She did not leave the temple complex, serving God night and day with fasting and prayer. At that very moment, she came up and began to thank God and to speak about Him to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Yan. Si Propeta Anna po, siya po ay nakapag-asawa. Pero 7 years lang silang mag-asawa, nabalo na ho siya. So napaka-iksi lang ho. Kung doon sa mga scholar, kung pinag-aralan nila ho dito, ang mga kababaihan po pala sa Israel ay maagang nag-aasawa. So kung i-minus ho natin yung 7 years, bata ho siyang nabalo. At ngayon, 84 years old na siyang widow. At doon sa year na yon na namatay yung kanyang asawa, itinalaga niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon doon sa templo. At siya nga po yung naging propeta na babae. At makikita ho natin dyan na siya po ay hindi siya nalungkot, although nalungkot siya, pero hindi, ibig sabihin is, hindi siya naghanap ng ibang lalaki o tumanggap ng ibang lalaki para makasama niya sa buhay. Amen. Sino po ba dito yung mga balo na ho? Di ba? Marami ho tayong mga kapatid na balo na.
At makikita ho natin, kagaya ni Ana, ay itinalaga niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi siya nagtumanggap ng ibang, hindi siya naghanap ng ibang relationship, romantic relationship to satisfy her. Hindi na ho siya naghangad noon. Pero ang katangian ni Ana, makikita ho natin dito, naglingkod siya sa Panginoon. Yun po yung ating makikita na andun yung pag-asa niya, andun yung sinisik niya talaga ang Lord sa kanyang buhay. At day and night, siya po ay nananalangin, nagfa-fast sa Panginoon, nag-worship sa Panginoon. So makita ho natin yan, day and night. Araw-araw yan. 84 years niyang ginagawa ito sa kanyang buhay. So ito po isang hamon din po sa atin na naglilingkod sa ngayon. Ikaw ba ay napapagod sa inyong paglilingkod? Ikaw ba ay nalulumo na, di ba? Makikita ho natin ito sa buhay ho ni Ana kung paano niya ginawa ito. May mga bagay ho natin makikita sa buhay niya at mapag-aaralan ho natin. Yung una po, God is her everything. Ang Diyos po ang kanyang kabuuan sa kanyang buhay. Yan. Ang Diyos po ang nagpo-provide sa kanya. Ang Diyos po ang kumakalinga sa kanya. Ang Diyos po ang siyang nag-aaliw sa kanya. So makita ho natin yan na namatayan nga po siya pero hindi ho siya nalungkot sa habang buhay niya kundi andun po yung kagalakan niya, nahanap niya ito sa Panginoon. She became a widow at a young age pero andun po yung makita natin dito sa teksto ho natin sa gabing ito na andun po yung kanyang kagalakan sa Panginoon. Yan. At kinumit niya ho ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga sa Roma chapter 5 verse 3 and 5, sabi niya, hindi lamang iyan, ikinakagalak din natin ang mga kahirapan ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Yon. So makita ho natin yung pagtsatsaga ni Ana. Kayo po ba sa ganung edad, 84 years, may bibigay niyo po ba sa Panginoon yon? Ang Panginoon lang ang kasama niyo. Di ba? So makikita ho natin yung kanyang tinitiis sa paglilingkod sa Panginoon. At alam niya, yung ating pagtitiis ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Yung ating pagtsatsaga ay nagbubunga ito ng mabuting pagkatao. Yung character ho natin, namumold yan. Nahuhubog yung ating character. Pag tayo po ay nagtitiis, meron po ba tayong mga pinagtitiisan sa panahong ito? Ito ba ay kalooban ng Panginoon? Pag ito po ay kalooban ng Panginoon, namumold ho tayo doon sa ating pagtitiis. Namumold ho tayo. Ito po ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ito po ay kaaya-aya sa ating Panginoon. At ang sabi diyan, yung ating mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Ito po meron si Ana. Nagkaroon ho siya ng pag-asa. At yung pag-asang ito, hindi ho tayo bibiguin. Hindi ho tayo bibiguan ng pag-asang ito. Sapagkat, sabi sa verse 5, at hindi tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Yan. Minsan po ba, dahil sa ating kahirapan, tayo po ay medyo gusto nang magbumitaw sa ating buhay. Amen. Tignan ho natin si Propeta Ana. Meron din po siyang napagdaanan mga kapaitan sa kanyang buhay pero hindi ito naging tuldok ng kanyang buhay. Makita ho natin nung itinalaga niya ang kanyang sarili sa Diyos, nagkaroon siya ng pag-asa. Nagkaroon siya ng pag-asa at yung kanyang pag-asang ito ay hindi ho siya binigo. Hindi ho siya nag-give up. She didn't give up sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Katulad po sa atin, sa ating paglilingkod sa ating Diyos, sa kingdom niya, hindi naman laging madali yan eh. Hindi naman laging masaya. May mga times, o mas marami pang ang times na nakakaranas tayo ng kapaguran. Di ba? Pagbiyahe pa lang papunta sa iglesia ng church, sa iglesia ng Diyos, di ba? May struggle na ho tayo. Sa family natin, may mga struggle tayo. Sa ating mga devotion prayers, sa ating yung personal ho natin, may struggle tayo diyan. Pero bakit ho ba natin ginagawa ito? Di ba? Marami yan. Pero ang nakakamangha dito sa buhay ni Ana, Propeta Ana, marami mang negative na kanyang nararanasan,
Pero mas mabigat pa rin yung mga positibong bagay na ginagawa ng Diyos sa kanya. Mas matimbang pa rin po yung positibong bagay na ginagawa ng Diyos sa kanya. Kahit maraming mga negative na nararanasan niya. Minsan dito sa church, may mga kaibigan tayong namimiss na natin. Dahil iniwan tayo, di ba? Dahil lumipat na sa ibang lugar, gano'n. Di ba? Namimiss natin sila. Minsan, ang lakas mo dati, ang sigla-sigla mo kasi body-body mo siya. Pero nung nilayo ni Lord, minsan nalungkot ka. Isa rin po yan. Minsan, financial problema ho natin sa paglilingkod. Minsan, wala tayong panggas. Diba? Pero, praise God. Katulad ni Propeta Ana, hindi ho siya nag-give up sa kanyang paglilingkod. Sapagkat ang pag-asa niya ay nakatuon sa Panginoon. Andun yung matured na decision na ginawa niya. Talagang pinag-isipan niya na i-commit ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Katulad po yung mga kapastoran, nagpastor ho sila na walang pinirmahan na meron silang retirement na makukuha, retirement fee. Di ba? Wala silang pinirmahan niya na pagka-retired ko, tiba-tiba na matanggap ko. Wala silang inisip na ganyan makukuha pag sila po ay nag-retired na. Diba? Pero pagdating sa circular na trabaho natin, kinukonsider natin yung mga bagay na ito. Ano ba yung benepisyo ko dyan? Diba? Ano ba yung matatanggap ko dyan? Kinukonsider natin yun bago natin tanggapin yung trabaho. Pero yung mga naglilingkod sa Panginoon, hindi nila iniisip yon. Ang iniisip nila is to glorify God sa buhay ho nila. Para mapurihan ng Diyos sa buhay nila. Hindi ho sila tumitingin ng kapalit. At alam ho ng mga naglilingkod sa Panginoon na kaakibat ho nila ang pagtitiis. Nakaakibat ho nila ang pagtitiis. Kaya tayo po na naglilingkod sa Panginoon, expect ho natin yung pagtitiis ay kasama ho natin sa ating paglilingkod. Kaya kung ano man ang situation ho natin ngayon kapatid sa buhay mo, minsan pangiti-ngiti ka lang dyan, hindi mo sinasabi, wala kang pinagsasabihan na problema mo, alam ng Diyos yan. Minsan may mga ganitong tao kasi na pangiti-ngiti sila, pero meron pala silang pinagdadaanan mabigat. Diba? Akala mo walang problema. Liwalas ng mukha, pero may time pala na gusto niya nang magpakamatay. May mga ganitong situation sa buhay ng tao. Mahihiyain magsabi ng kanyang nararanasan. Pero mag-focus ka lang sa Panginoon, kapatid. Alam ho ng Diyos yan. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Katulad ni Propeta Ana. Nung itinalagan niya ang kanyang sarili sa Diyos, naranasan niya ang satisfaction mula sa ating Panginoon. I-consider niya na ang Diyos ang kanyang Jehovah Jireh, nagpo-provide sa kanya sa lahat ng pangangailangan niya. Amen? So makikita ho natin yan sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. Sabi niya, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. So pag sa ating paglilingkod, alisin po natin yung mga nakakasagabal sa ating paglilingkod. Isa din po dyan, ang sabi niya dito, yung sin that so easily entangles. Sapagkat mahihirapan po tayo maglingkod kung buhat-buhat ho natin yung mga bagay na ito. Kung meron tayong mga pasan na ganitong bagay sa ating buhay. Anong sabi niya dyan? Alisin ho natin yung mga bagay na nakakahadlang sa ating paglilingkod. Tignan ho si Propeta Ana. Talagang inalis niya lahat. Di ba? Kasi ibinigay niya ang kanyang buong buhay sa Panginoon. Hindi na siya naghanap ng tao para mapangasawa niya. Gusto niya ibigay yung buong buo niya sa Panginoon. Yun po yung paraanan na ginawa niya sa kanyang buhay. At sa atin man, hindi doon natin ini-encourage na tularan natin si Propeta Ana. Pero tayo po bibigyan ng Panginoon kung ano yung mga bagay na nakakahinder o nakakabigat sa ating paglilingkod o nakakasagabal sa atin. Ang Diyos pong magbibigay sa atin yan at magbibigay ng kakayahan para alisin ho natin ito sa ating mga buhay. Kasi gusto ng Diyos mag-glorify mo siya sa iyong buhay. At ayaw niyang meron siyang kahati din po sa iyong puso. Ang sabi pa dyan, let us fix our eyes on Jesus. Kasi pag meron po tayong mga kasalanan, meron tayong dalang-dala mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, hindi mo mafi-fix yung mata mo sa Panginoon na siyang author and perfecter
or perfecter of your faith. Hindi mo siya mag-glorify kung meron nakakahadlang. Hindi mo rin mafi-fix ang mata mo sa Kanya kung meron kang mga ibang inaalala sa iyong buhay. So tingnan ho natin that we can serve God no matter yung nararanasan mo sa buhay. Amen? Katulad po ni Ana, hindi rin po naging issue sa kanya yung kanyang edad. Diba? 84 years old na siya. Pero andun pa rin yung day and night niyang ginagawa na manalangin, pagpuri sa Panginoon. Diba? Mag-fasting. So, senior citizen na siya pero nagfa-fasting pa rin siya. Diba? So, makikita ho natin dito na nakakamangha yung ginagawa o yung dedikasyon ni Propeta Ana sa ating Panginoon. Ang sabi niya dito, her life is living testimony that proves anyone of any age can serve God. Na nagpapakita sa atin na anumang edad natin, as long as andun yung malinaw na pag-iisip natin sa Panginoon, ay makakapaglingkod ho tayo. Si Propeta Ana, 84 years old, pero nagpa-prophesy pa siya ng kalooban ng Panginoon. Nagsasabi pa siya na ang Panginoong Jesus na promise ng Diyos sa sangkatauhan ay narito na. Amen. So makikita ho natin dito na ipinapahayag niya, nagagamit pa siya para yung gospel, yung katubusan ng sangkatauhan ay naganap na sa buhay ho ng ating Panginoong Jesus. Yan. So makikita ho natin, yan po yung ating makikita na ang Diyos po ang kanyang kasapatan. Pangalawa ho, na makikita ho natin sa buhay niya, God spoke to her. Nangusap po ang Diyos sa kanya. Sapagkat paano niya mare-recognize si Jesus na siya yung Misaya kung hindi nangusap ang Diyos sa kanya? Di ba? Paano niya malalaman na si Jesus? Sapagkat si Jesus at this time ay sanggol pa lamang. Bata pa lamang. Hindi niya nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi niya nakita na nagpapakain si Jesus ng 5,000 na tao. Hindi niya nakita yung mga miracles ni Jesus sapagkat sa punto pong ito ay sanggol pa lamang si Jesus. So, ibig sabihin ho dito na ang Espiritu ng Diyos ay nangusap sa Kanya. Na yung Espiritu ng Diyos, siya ang nagsabi kay Ana, ito na yung Misaya na katubusan ng sangkatauhan. Yung kasalanan ng sangkatauhan, siya yung katubusan. So, ibig sabihin, nangungusap ang Diyos kay Propeta Ana. Na nagpapakita din po na mangungusap ang Diyos sa iyo, sa atin. Nangungusap ang Diyos hanggang sa kapanahunan po natin. Sa pamamagitan ng Espiritu at kapangyarihan ng Diyos, ang Diyos po ang nagre-reveal ng kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Ano po yung sekreto doon? Magkaroon ho tayo ng commitment sa ating Panginoon. Magkaroon ho tayo ng devotion sa ating Panginoon. Tingnan ho natin, nagfa-fast siya, nagpa-pray siya, di ba? Day and night. Lagi siyang nananalangin, lagi niyang kinakausap ang Diyos. Bakit niya ginawa ito within 84 years? Sapagkat naranasan niya ang Panginoon. Kasi pag hindi niya naranasan yung presence ni Lord, mga 20 years pa lang or 1 year, titigil na yan. Pero pinapakita ho dito na umabot siya sa ganong edad, umabot siya ng ganong katagal, sapagkat naranasan niya ang presensya ng ating Panginoon. Tayo po ba naranasan natin ang presensya ng ating Panginoon? Naranasan po ba natin kausapin tayo ng ating Panginoon? Diba? Minsan, kahit nagbibiyahe ho tayo, minsan, mararamdaman natin na iniiwas tayo ng Diyos sa kapahamakan. Kahit saan tayo pumunta na lugar, mararamdaman ho natin at makikita ho natin kung paano kumikilos ang Diyos sa atin. So, ganun po yung nangyari sa buhay po ni Propeta Ana. Nangungusap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At she listened to God for direction. Nakikinig siya sa Panginoon kung anong direction o ano yung pinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Tayo po, katulad po ni Propeta Ana, ay may mga bagay na pinapagawa ang Diyos sa ating buhay. Iba-iba ho tayo. Iba-iba ho yung pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maaring meron pinapagawa sa atin ng Diyos within our family.
doon sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan, may pinapagawa ang Diyos sa atin. Naririnig po ba natin yon? Katulad ni Propeta Ana, pinapakinggan niya kung ano yung ah, sinasabi ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, nandito na yung Misaya. At pinuntahan niya itong mag-asawang Mary at Joseph at nakita niya si Jesus. At doon niya nakita yung katubusan ng Israel na naganap na, pinanganak na, ang Misaya. Amen. Praise God. Sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 16 up to 17, so from now on we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang nakikinig ho sa Panginoon ay patuloy na binabago ng Diyos araw-araw. Amen? Binabago yan ng Diyos araw-araw. Kung ikaw ay nakikinig sa Panginoon. Kasi pag ikaw ay naging Kristiyano ka tapos hindi ka na nakipag-usap sa Panginoon, hindi ka na nanalangin, ano yung pagbabagong mararanasan mo sa iyong buhay? So makikita ho natin sa buhay ho ni Propeta Ana, nung ikinumit niya ang kanyang buhay, nanalangin siya day and night, nagfa-fast siya, nakita niya yung kalooban ng Panginoon. Yung puso ng Panginoon, yung tibok ng puso ng Panginoon sa buhay niya, ipinapamuhay niya. Amen? Nakita ho natin yung nagmamanifest ho sa kanya, yung pinapagawa ng Diyos o yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kung ano yung sabihin ng Diyos, easily na nakakatch up niya ito at nagagawa niya. Sapagkat klaro yung kalooban ng Panginoon sa kanya. Gusto niyo po bang maging klaro yung pandinig niyo at pag-feel niyo doon sa presence ng Lord? Tularan ho natin si Propeta Ana. Talagang nagkaroon siya ng time para sa Panginoon. Hindi ho niya binago. Day and night. Hindi ho siya nagbago, hindi siya tumigil. Tapos magre-resume ulit. Hindi ho siya gano'n. Naging consistent ho siya sa kanyang ginagawa. At mula dito, nakikita niyang klaro ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Nakikita niya ng klaro. At sabi niya dito, nagganap sa kanyang buhay, yung sinabi dito na if anyone is in Christ, he is a new creation. Yan, yung old na pamumuhay niya, nawala. At ganun po ang mangyayari ho sa atin. Kung ating itatalagang ating buhay sa ating Panginoong Hesus, makikita ho yung pagbabago sa atin. Yung dating buhay ho natin mawawala. Pero pag hindi ho tayo nakikipag-usap sa Panginoon, hindi ho natin pinapakinggan yung direction ng Panginoon sa ating buhay, yung pagbabago medyo magi-stagnant yan. O magiging danger, baka mag-grab pa ulit ni Satanas. Dahil hindi mo na pinakinggan ng Panginoon, hindi ka nakipag-usap sa Kanya kung anong direction. So, meron danger doon sa part na yon. At makita ho natin dito, ginawa niya ho yung pinapagawa ng Diyos sa Kanya. Pinapagawa niya, naging obedient siya sa Panginoon. Sa atin po ba, meron po bang pinapagawa ang Diyos sa atin? Naniniwala ako ng maraming bagay na pinapagawa ang Diyos sa atin. Pero ang kulang lang po is yung pakiramdam ho natin. Nagkukulang ho tayo sa pakiramdam doon sa mga bagay na iyan. O minsan, may pinapagawa sa atin ang Diyos pero tinatamad tayo. Minsan, meron tayong mga rason. Meron tayong mga dahilan kung bakit hindi natin nagagawa. O minsan, talagang nagdi-disobey tayo. Diba? Ano po ba yung mga blessing na binigay sa atin? Ano po ba yung mga kakayahan na pinagkaloob, pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Diba? Maraming mga, iba-iba ho tayo. Meron binigay sa pangangaral, may binigay sa pagkakaloob, di ba? Pagtulong sa kapwa. Ito yung mga bagay na binibigay sa atin. Maraming iba't iba. Ititrace nyo na lamang po yan kung ano yung kakayahan ninyo sa inyong buhay. Iyan ay pinagkatiwala ng Diyos at pwede nyong gamitin para maglingkod sa Panginoon. Diba? Magagamit nyo yan sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag pare-parehas tayong preacher, sino makikinig? Di ba? Sinong makikinig sa atin? Alam ko na yan, sasabihin natin pag sinabi ng isang preacher kasi napag-aralan na natin lahat eh. So, ibig sabihin ho, iba-iba ho yung kakayahan natin. Katulad ng katawan natin na may iba-iba, di ba?
Sabi ng salita ng Diyos, may ulo, may katawan, may mga kamay, may iba-iba tayo ng function. At kapatid, tingnan mo sa iyong sarili kung ano yung function. Kasi pag once na ikaw yung kamay, tapos hindi ka gumalaw, alam niyo ba yung na-stroke? Na hindi makakilos yung isang kamay, di ba? Hindi siya makakilos. Yung katawan hindi makakilos. Yung body of Christ, hindi makakilos ng mabilis. So kung ikaw, kapatid, yung kamay, dapat mag-function ka. Para yung kingdom ng Panginoon, lumalawak ito. Lumalawak ito. Kaya itrace mo po, kapatid. Alamin mo yung kalooban mo, o kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng talento meron ka. Yung pinagkaloob, pinagkatiwala ng Diyos sa buhay mo. Makikita mo yan. Yan. At mula doon, makakapaglingkod ka sa Panginoon. At the same time, yung body ng Panginoon, mabilis ho ng paglago nito. Yan. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10 up to 11, kung paano tayo mag-obey sa ating Panginoon, tagapagsunod sa ating Panginoon. Sabi niya, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various form. Sabi, ibang kaparaanan. If anyone speaks, sabi niya dito, he should do it as one speaking the very words of God. Yan. If anyone serve, you should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him the glory and the power forever and ever. Yan. Kung ano man yung talentong meron ka ngayon, in any form, makakapaglingkod ka sa ating Panginoon. At ang papuri sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Yan. So, pangatlo ho na makikita ho natin sa buhay ni Propeta Ana, God provided for her. Yan. Alam ho natin na namatayan ho siya ng asawa. Wala na ho siyang katuwang. Diba? Pag ikaw ay balo, at kung mapapansin ho ninyo, sa New Testament, laging sinasabi ni Jesus Christ na alalahanin nyo yung mga balo, di ba? Lagi niya sinasabi ito. So makikita ho natin, pinapakita lamang na pagdating sa financial, kulang itong mga widow. Although sa kapanahonan natin ngayon, talagang madiskarte pa yung ibang mga widow, no? Mas mapera pa nga sila, di ba? Kaya yung mga ninang ninyong mga pwede tayong magmano sa nila. So makikita ho natin dito. Pero sa kapanahonang ito, ay makikita natin dito na kulang ho siya sa financial na support. So umaasa po siya sa mga kapatiran na nagbibigay sa kanya. Yun po yung mga ginagamit ng Diyos para ma-provide yung pangangailangan ho ni Propeta Ana. Marami po siyang pinagdaanan, pero hindi ho nagkulang ang Diyos sa kanya. Dito sa Psalms chapter 17, 5 and 6, sabi niya dito, tumawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako'y iyong sinasagot. Yan. Kaya ngayon, pakinggan mo ako at pansinin ang aking karaingan. Ipakita mo sa akin ang kahanga-hanga mong pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa akin umalalay. So makikita ho natin, even the psalmist, talagang umaasa sa Panginoon at naranasan ho nila ang Diyos. Yan. Sabi ko nga kanina, hindi tatagal sa paglilingkod si Ana kung hindi niya naranasan from the start ang Panginoon na gumawa sa kanya. Naranasan niya ang Panginoon. Kaya pinanghahawakan niya na ang Diyos ang nagpo-provide sa kanya, na si Jesus ang kanyang Jehovah Jireh. At makikita ho natin din po sa kanyang buhay, prayer and fasting produce result. Yan. Sa panalangin, sa pag-aayuno, nagre-resulta ho ng mga bagay na kalooban ng Panginoon. Katulad ho yung tagpong ito. Dahil doon sa kanyang hope sa Panginoon at alam niyang darating ang Misaya, doon sa tagpong ito, naganap sa kanyang buhay. Nakita ng kanyang mata ang kaligtasan ng sangkatauhan. Amen? 84 years bago pa niya nakita yung kaligtasan ng sangkatauhan. So makikita ho natin dito. Day and night niyang ginagawa at prayer, di ba? Mag-fast. At naganap yung kanyang panalangin at pinag-fast.
So makikita ho natin dito, maraming mga various na klase ng fast. Minsan, may mga 1,000 lang, di ba? Hindi katulad nila Jesus, di ba? Hanggang 40 days and 40 nights. Meron din mga isang araw lang. Meron din iba't ibang klase, mga prutas lang, tubig lang. Iba't iba. Ibig pong sabihin, hindi ho tayo makakapagdahilan. Ay, hindi ko kaya yung 40 days. Yes, hindi ka naman inuobligang mag 40 days fasting ka eh. Meron yung mga fasting, katulad ho ngayon, na pwedeng mag-fasting ng breakfast lang. Diba? Doon ka magsisimula. Kasi napakahalaga po ng fasting sa atin. Ito po ay kaparaanan din po ng pagdidisiplina sa ating sarili. Diba? Ito po yung mahalagang pagdidisiplina sa ating sarili. Na ibig sabihin ho natin na pinapatay ho natin yung physical appetite natin para mag-focus ho tayo sa spiritual na appetite sa Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon. Ang sabi po din sa Acts chapter 14:23, makita ho natin si Paul at si Barnabas ay nag-appoint ng mga leaders. Sabi niya dito, for them in the church, and with prayer and fasting committed them to the Lord, in whom they had put their trust. Yan. Nung sila po ay nanalangin at nag-fast, pinag-pray ho nila yung kanilang elders na pinili na pinagkakatiwalaan nila. Sapagkat naniniwala sila na sila po ay pinili ng ating Panginoon na magpatuloy, na magpahayag ng salita ng Diyos. Yan. So makikita ho natin, prayer and fasting produces result. Yan. Ano pa po yung makikita ho natin sa buhay ni Propeta Ana? Siya po ay matapang din po. Siya po ay may courage sa kanyang buhay. Na siya po ay nakaranas ng mga bagay na ganito, pero andun po yung katapangan niya bilang isang babae na maglingkod sa Panginoon. Alam mo natin, naranasan ni Propeta Ana yung kagalakan sa Panginoon. Ang Diyos ang nag-satisfy sa kanya. Sapagkat dung panahon nito na ang Israel ay nasa under ho ng Roman, ang Israel po ay andun po yung paghihintay nila sa Messiah. Pero si Propeta Ana, andun po yung kagalakan niya sapagkat na-recognize na si Jesus ang Messiah. Hindi alam nung mga buong Israel. Pero siya, alam niya. Nakita niya si Jesus, sanggol pa lamang. At andun yung kagalakan sa kanyang puso. So makikita po natin yan. Ang sabi niya pa dito, sa 1 Corinthians chapter 16, 13, 14, be alert, stand firm in the faith, be brave, be strong. Do all your works in love. So makikita ho natin dito na sa buhay ho ni Propeta Ana, tumayo ho siyang matatag sa pananampalataya. Andun po yung katapangan niya hong ginawa yung kalooban ng Panginoon na tumayo siyang matatag sa pananampalataya. Naging brave ho siya, naging malakas ho siya at ginawa niya ang lahat ng ito na may pag-ibig sa ating Panginoon. Yan. At siya rin po ay naging witness ng ating Panginoon. Nung nakita niya nga po, doon sa ating binasa, sa ating teksto, nung nakita niya yung sanggol, nagpahayag siya ng salvation. Diba? Nagpahayag siya ng provision of salvation. Sapagkat kitang-kita ng kanyang mga mata, nasaksihan niya ang salvation na nagbumula sa ating Panginoon. Yan. Sabi niya po dito, Ana understood what patient meant. Naintindihan niya kung ano yung ibig sabihin ng pagtitiis. Amen. Sabi ko nga kanina, di ba? Nagtitiis siya na walang pinirmahan na retirement fee. Di ba? Naintindihan niya sapagkat gusto niya kasi na mabigyan karangalan ang Diyos sa kanyang buhay. Yun lamang yung gusto niya, na maranasan ng buong buo ang Diyos. Mag-glorify ng buong buo ang Diyos. Hindi siya tumingin na meron ba akong makukuha dito? Meron bang pagpapala akong makukuha dito? Hindi ho yun yung reason bakit niya itinalaga ang kanyang buhay. Kundi ang naiintindihan niya yung pagtitiis na someday yung salvation ng Panginoon ay darating. At hindi ho siya nabigo doon sa pag-asang iyon meron siya. Hindi ho siya nabigo. Sabi sa Colossians chapter 1, 11-12, na ang Diyos ang mag-provide. Sabi niya, we also pray that you will be strengthened with His glorious power so that you will thanking the Father
ay, excuse me, so that you will have all the patience and endurance you need, sabi niya. May you be filled with joy, always thanking the Father who has enabled you to share the inheritance that belongs to God's holy people who live in the light. Na ang Diyos po ang nagbibigay doon sa inheritance na yon. Wala man tayong pinirmahan na retirement, pero ang Diyos may binigay na mas mahalagang bagay sa atin. Tayo po ay tagapagmana ng ating Diyos, kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Mas mahigit yung ating mararanasan. Tayo po ay tagapagmana. Yan. Pag ikaw po ay tagapagmana, kung ano yung meron yung Ama, pagmamay-ari mo na rin. Amen? Pagmamay-ari mo na rin. Sabi niya pa dito, she taught me about being strong. Si Ana po, tinuturuan din po tayo kung paano maging malakas. Yan. Hinahamon po tayo, ini-encourage po tayo ni Propeta Ana kung paano tayo maging malakas. Ipinakita niya sa atin kung anumang situation ng ating nararanasan sa buhay, tayo po ay magagamit ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Magagamit tayo ng Diyos. Ano man ang situation natin sa ating buhay. Kasi wala ho tayong exemption eh. Hindi ho natin pwedeng idahilan na, Lord, wala naman akong resources para maglingkod sa iyo. Hindi ho. Ang hinihingi lamang po ng Diyos sa atin ay yung willingness natin. Hinihingi ng Diyos sa atin ay yung obedience natin. Na gusto natin maglingkod sa Kanya. Ang Diyos po ang magpo-provide. Katulad ho yung ginawa niya kay Propeta Ana. Ang Diyos po ang nag-provide sa Kanya para makapaglingkod din po siya sa Diyos. Amen. Kaya wala tayong may dadahilan. Kaya tinuturuan tayo ni Propeta Ana, anuman ang estado natin sa buhay, anuman ang situation natin sa buhay, magagamit tayo ng Diyos sa Kanyang kapurihan. Ang matter lamang po ay yung ating pagsunod. Yung ating puso na meron pagtibok na gustong maglingkod sa ating Panginoon. Yun lamang po yung susi. At magagamit ho tayo sa Diyos sa paglilingkod natin sa Diyos. Mapupurihan ho natin ang Diyos. Yan. Sabi po sa Psalms 138 verse 7, when I am surrounded by troubles, you keep me safe. You oppose my angry enemies and save me by your power. Verse 8, you will do everything you have promised. Lord, your love is eternal. Complete the work that you have begun. Yan. Napapalibutan man tayo ng mga troubles, ang Diyos po ang ating kanlungan. Siya po yung naglalagay sa atin ng safety lugar, situation. Kaya salamat po. Yan po yung ating napag-aralan sa buhay ni Propeta Ana. Kung ating pang kakalkalin yung kanyang mga attributes, marami ho tayong makikita. Kaya salamat sa Panginoon. Katulad ho ni Propeta Ana, ini-encourage ko po kayo na makita ho natin yung kaligtasan na ginawa ng Diyos. Nakita niya si Jesus, sanggol pa lamang. At nagbigay ito sa kanya ng higit pang paglilingkod sa ating Panginoon. Although ginagawa niya na mag-prophesy ng mga future things na mula sa Panginoon, pero nung nakita niya si Jesus, lalo po siyang nagpahayag ng salvation. Nagpahayag ho siya ng provision of salvation. So makikita ho natin dito na tinanggap na natin si Jesus Christ at hindi lamang po tayo nagtatapos doon. Ini-encourage tayo sa buhay ni Propeta Ana para maglingkod. Ibigay ho natin yung ating buhay, yung ating mga talent sa ating Panginoon. Magpagamit ho tayo. Hinahamon po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Propeta Ana. At anuman meron ho tayo, mapurihan nawa ang ating Panginoon. Sa Diyos po ang papuri at tayo po ay dumulog sa panalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na kami po, Panginoon, ay nakapagbulay-bulay sa buhay ho ng isang karakter sa Bible, O Diyos, Propeta Ana. Salamat po sa kanyang buhay na humahamon din po sa aming buhay. Na tinuruan niya po kami kung paano maging malakas. Tinuruan niya po kami, O God, na kung paano magpagamit sa iyo anumang sitwasyon, anumang katatayuan namin sa buhay. Maraming salamat po, O God, dahil andun po yung kagalakan na ibinibigay ninyo sa amin. Sapagkat ang oras na ito o ang panahon na ito
ay ginugunita ho namin ang inyong kapanganakan, Panginoon. Although kami pong mga anak ninyo kami po araw-araw po ay may kagalakan sa aming buhay. Sapagkat kayo po ay pinanganak na, Panginoon, para sa aming katubusan, para magkaroon kami ng pag-asa, para magkaroon kami, O God, ng patuloy, O Diyos, na pag-asa sa aming paglilingkod, Panginoon. Minsan kami ay tumira, O God, sa kadiliman, pero hinango po ninyo kami, O God. Maraming salamat po sa pribilehiyong ito na ginawa ninyo sa aming buhay. Kaya Lord, turuan din po ninyo kami, Panginoon, na makita ang inyong kalooban na katulad ni Propeta Ana, na maranasan ho namin sa aming buhay kung paano kayo kumikilos, O God, at panghawakan namin ang mga ito, O Diyos, upang maranasan namin ang pangako ninyo sa aming mga buhay. At sa aming pamumuhay, kayo po ang maitaas at kami po ang maibaba, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Anumang situation namin naranasan, kami man ay nabibigatan, Panginoon. Turuan nyo kami, O God, na lumapit sa inyo. Turuan ninyo kami, O God, na umasa, O God, sa inyo. At Lord, salamat po. Patuloy na i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Lalo na, O God, mga kapatid namin na hindi ho namin nakikita dahil, O God, sa pandemic, Panginoon. Patuloy, O God, na panghawakan mo po, O God, ng kanilang buhay. Na patuloy na maranasan po nila sa kanilang buhay na kayo po ay buhay na Diyos. Maranasan ho nila na kayo po ang Jehovah Jireh na nagpo-provide at Jehovah Rapha na nagpagaling, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa panahong ito. Kayo po ang Diyos na aming pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. Sa Diyos po ang papuri.